naipasa ko na pala yung mga ano ko, yung ginawa ko na resume. Iba-iba pa yung ano, ang ginawa ko na resume, yung pang ano, pang may mga sa service. Kasi yun yung mga pinasahan ko ngayon eh. Eh di ba nagtrabaho tayo sa ano, sa supermarket. Yeah, doon tayo nag-experience eh. So, nakaka-experience ka ng ano, yung kakausapin mo yung tao, humaharap ka sa customers, talagay mo yun sa resume mo ngayon. Yun. Nandito ako ngayon sa, hindi ko alam kung nasa no. Susubukan ko na lang din mag-apply sa kahit saan. Nandito ako ngayon sa sa Tim Hortons. Ayan. Subukan ko walk-in ng mga pag-a-apply para lang kahit pa paano meron tayong income kasi mahirap eh. Kailangan lahat talaga ng mga options na pwede gawin natin. Pero ang hirap din. Kasi tingnan nyo yung panahon, no? Grabe yung buhos ng snow ngayon. As kaninang umaga, feels like minus 39. Ito minus 40 na. Up na yan. Pero, ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ang pag-a-apply. Yung sa Indeed, gagawin ko na lang baka bukas para relax na tayo ngayon kasi yung mga establishment lahat maganda yung ayan, nandito tayo sa yun, nakikita nyo may KFC dito sa likod, may Tim Hortons. Subukan natin applyan lahat para lang tayo, maging kampante lang tayo na merong tatawag sa atin kasi alam niyo naman mahirap mabuhay dito sa Canada nang walang trabaho na. Sige, mamaya na lang ulit papasok muna ako, papasa ako resume. Yun. Inabot na ako ng gabi pasa. Saka meron tayong ibang pinuntahan. Wala, iniisip ko kasi kung hindi ko siya aasikasuhin, yung sa mga nakakausap ko na yung mga naghahanap ng trabaho dito, naabot sila ng ilang buwan eh. Kahit pa sabihin mong merong mga experience, yung mga ganyan. Siyempre, mas maganda na sigurado tayo. Siyempre, ayaw nating mahirapan yung misis natin na sa kanya lahat ng gastos. Though sabi niya naman, kaya niya. Pero siyempre, mas maganda dito dapat dito sa Canada, dapat lagi kayong tulungan. Hindi pwede yung isa lang tatrabaho. Depende siguro kung malaki yung sahod mo, pero sa amin yung mga ordinaryong dito kasi sa Canada, pag titignan namin parang nasa pa kami, low to medium wage pa kami. Hindi kami yung baka yung akala nyo nakikita nyo kasi malaki na sinasahod ni Brandon Boy. Hindi, lang saktuhan lang na kahit pa paano yung yung dalawa kami ng misis ko na tatrabaho, yung alam mo yun, merong savings kahit pa paano, nabibili yung mga gusto, mga ganun. Pero hindi yung yung magarbo. Ngayon kahit pa sabihin mong dalawa yung trabaho ng misis ko hindi mo pagpapahingahin yung misis mo, di ba? Kaya kailangan kahit pa paano humanap na tayong relax dito kasi dapat tulungan paulit-ulit pero marami naman tayong napasahan ngayon. Inikot ko yung Brandon ng mga Saka syempre bukas ako yung matinding pasahan sa mga sa mga Indeed, yun sa mga Brandon meron dito yung mga local na shops, mga ganyan. Meron silang mga sariling website na pwede mong pasahan. Hindi ka lang pagka naghahanap ka ng trabaho kasi hindi ka lang sa yung sa Indeed nagpapasa ganyan. Dapat pwede ka mag-walk-in, tapos maghanap ka ng mga yung mga sarili nilang website kung alam mo meron dito. Kasi minsan yung mga nasa Indeed, yan yung mga talaga, yung wala talaga silang makuha pa. Pero pagka pumunta ka sa nila, sa website nila, yung mga hindi nila pinost sa Indeed, meron sa sa website nila. Kaya mas maganda tignan mo lahat ng mga options mo. Kasi di ba? Hindi lang ikaw yung isipin mo, hindi lang naman ikaw yung naghahanap ng trabaho.
marami kayo naghahanap ng trabaho, lalo na ngayon nabalitaan ko sa sa misis ko na talagang maraming lumilipat ngayon from other provinces. Hindi lang yung mga nandito na mga kalaban mo sa pag-a-apply, yung mga bagong graduate, mga high school. Tapos yung mga kakalipat lang na galing ng ibang probinsya. Kasi mga naghahanap ng yung 4PR pathway or basta kung ano lang pagkakakitaan. Tapos bukod pa yung mga katulad ko, yung mga nawalan ng trabaho. Tapos iba pa yung mga gustong lumipat ng ibang trabaho. Kaya marami kang kalaban, kaya hindi ka pwedeng parang basta-basta lang. Kaya habang maraming time, saka kapag mag-relax pagka alam mong sapat na yung ginawa mo para makapaghanap ng trabaho. Dapat ganun yung thinking mo dapat. Kasi yung ibang naghahanap ng trabaho, wala akong mahanap na trabaho. O saan ka lang ba nagtingin? Sa Indeed lang. Saan ka lang ba nag-check? Magtanong ka rin sa mga kakilala mo, baka yung mga kumpanya nila mayroong kailangan na ganito, di ba? Dapat lahat ng options mo titignan mo para hindi ka magsisisi sa huli na ilang buwan na hindi pa ako nagkakaroon ng trabaho. Pagka ganun kasi minsan kasalanan mo na kasi kulang ng effort yung ginagawa mo. Dapat pagka mga ganyan extra effort ka. Buti huminto na yung snow. Nahanap kaninang tanghali nag-iikot ako, grabe ang lakas ng snow. Talagang zero visibility. Nauna lang yung Winnipeg na yung blizzard nila. Meron pa yung sa Alberta yung 100 na sasakyan nagkarambola. Ganun katindi yung rito, yung dulas ng daanan. Kaya hindi mo siya yung babasta-bastahin na pagka yung nasa madulas na daan, zero visibility, dapat talaga triple ingat. Pero wag naman yung yung parang nakakasagabal ka na sa ibang nagdadrive. Kasi meron akong narinig na yung dati sa namin, sa company namin, yung puti. Sabi niya, "Oo, alam ko na madulas yung daan. Pero kung tatakbo ka naman ng 20 km per hour, mag-stay kung ganun kakatakot. Mag-stay ka na lang sa bahay. Huwag ka na mag-drive kasi nakakasagabal ka sa mga papasok pa sa trabaho, ganun. Tapos nakaharang ka na sobrang bagal ng takbo mo." Mga ganun. Dapat yung yung saktong takbo pero may pag-iingat. Dapat kabisado mo yung rito, yung condition ng kalsada. Hindi yung basta akala mo, nag-snow. Nakakatakot yan, baka madulas, ganyan. Iba-iba kang klase yung yung takbo ng ng sasakyan pagka kunyari makapal yung snow, yung umulan ng ng freezing rain, yung umulan tapos biglang lumamig, iba rin yun. Dapat alam mo rito. Sa Pilipinas, problema mo lang baha, no? Dito ang dami mong pinoproblema pagka winter, pero hindi mo yung problema kapag naka winter tire ka. Kasi maganda talaga yung winter tire. Pero hindi hindi yun guaranteed. Hindi yun guaranteed na safe ka na. Kailangan mo pa rin ng extra ingat pagka magdadrive. Ilang ang masasabi ko. Nasaan na ba tayo? Yun, naipasa ko na pala yung mga yung ginawa ko na resume. Iba pa yung ang ginawa ko na resume, yung pang may mga sa service. Kasi yun yung mga pinasahan ko ngayon eh. Di ba nagtrabaho tayo sa sa supermarket. Doon tayo nag-experience eh. So, nakaka-experience ka ng yung kakausapin mo yung tao, humaharap ka sa customers, talagay mo yun sa resume mo ngayon, sa CV mo. Mga ganong diskarte. Iba-iba yung klase ng resume mo sa iba-ibang klaseng papapasukan mo. Kala mo expert no? Tapos ganoon pagka yun nga yung sinasabi ko. Huwag kayo magpa-banjing-banjing. Pagka kunyari naghahanap kayo ng trabaho, kasi marami kasi yung nagrereklamo, hindi mo naman alam kung talagang lahat ng mga dapat gawin ginawa na nila. Dapat yung lahat ng mga pwedeng gawin, magtanong ka sa mga kakilala mo, Indeed, mga local na mga mag-walk-in ka,
Hindi ko pa nasubukan yung DoorDash kasi tinanong ko yung kasama ko, sabi, ano raw yun, waiting pala yun. Kung magdo-DoorDash kayo, parang Uber Eats, mga ganun, Uber, mga Grab sa atin sa Pilipinas. Yung yung DoorDash dito, hindi sila yung basta-basta sa Pilipinas, basta may sasakyan ka eh. Di ba? May sasakyan ka, tapos may lisensya ka. Puta, G sa sa Grab eh. Kaya sumobra-sobra yung yung sasakyan, yung mga private vehicle sa Pilipinas. Hindi inano ng Grab saka Uber dati. Basta gusto mo mag-register, gusto mo magtrabaho sa kanila, Gian, ganun. Dito sa DoorDash, para pa rin kayong empleyado ng isang kumpanya na nililimitahan lang kayo. Kunyari, marami na sila, marami ng mga nagdo-DoorDash na na nagtatrabaho. Ihinto na nila yung application. Nasa ka, sabi nung kasama ko, nasa waiting list ka. Hindi kayong basta-basta makakakuha ng trabaho. Pero yun lang, in-update ko lang kayo. Baka kasi sabihin nyo, hindi naghahanap si Brandon Boy ng trabaho. Saka yung nagsasabi na na ginagawa ko lang content. Totoo naman, ginagawa akong content kasi first time nangyari sa akin to eh. Na sabi, gaya-gaya na lang yan, pare-pareho na lang yung ginagawa yung mga nasa Canada, walang trabaho. Puta, ano magagawa mo? Nawalan talaga ng trabaho, di ba? Kaya ang ginawa, binlag na lang. Kasi ganun din, wala nang namang gagawin. Di maganda, i-share mo na lang yung experience mo. Tapos, para meron naman makukuha na sa'yo yung mga tao, ganun na lang gawin mo. I-share mo yung mga mga ginagawa mo. Hindi puro kalokohan lang. Tulad ni si Brandon Boy, di ba? Sige na. Yun lang muna. At malapit na tayo sa trabaho ng aking misis, no? Sige na. Like, share, subscribe, mga alam nyo din. Sige na, paalam.